時の想像、手が動きました。私たちのことを見てたんです。みんな捨てて。殺される。こんなところで生きたいでたまるか。怒りの始まりだ。Sa huling 3 araw sa pagiging Erong Hunter ni Jinwoo, muli na naman natin masasaksihan kung paano niya ililigtas ang attack force ng Hunter Guild na hindi mo akalaing ang porter na na-recruit ay isa palang pinakamalakas na Erong Hunter. Tinawagan ni Cha Haien ang isang source upang halongkatin ang isang Erong Hunter na nagngangalang Song Jinwoo at nalaman niyang ang hunter na ito ay affiliate ng Hunter Association. At pati ang Guildmaster Choi Jong-en gusto ring malaman ang katauhan sa likod ng Erong Hunter. Naisip ng babae na ito ang first time na mayroong non-high rank hunter na nilagay sa high-level security na kahit ang Guildmaster hindi magawang malungkat ang pagkatao ng hunter dahil tinatago ito ng Hunter Association. Kaya bumalik na lamang si Cha Haien sa kanyang kama at iniisip pa rin niya si Jinwoo na ito lang ang naiba sa lahat ng hunter na nakilala niya dahil ang amoy daw nito ay napakabango. Kinabukasan naaalala ni Jinwoo ang mga hunter na lagi niyang nakakasama noon na sina Mr. Kim, Miss Juhei at Mr. Song, ngunit iba na ngayon. Maagang nag-duty si Jinwoo sa mining team at inaya siyang sabay silang magtanghalian ngayong araw dahil sigurado ang team leader na hindi pa nagtanghalian si Jinwoo. Habang ang isa ay hindi pa komportable dahil sa ginawa ni Jinwoo sa kanya kahapon. Maya-maya may biglang lumapit na hunter, nag-ask ito ng favor kung pwedeng manghiram ng tauhan sa mining team dahil absent ngayon ng kanilang porter. Siya si Son Ki-hon, leader ng Team B Attack Force ng Hunter Guild. Kinabahan ng mga tauhan ng mining team, bakit dito pa sila humingi ng pabor? Mayroon namang collecting team na mas malakas pa kaysa sa kanila. Sinabi ng team leader kay Son Ki-hon na hindi nababagay ang mga lorong hunter sa E-rank dungeon, kahit isa lamang itong porter. Majority daw sa kanila ay mga D-rank hunter, at mayroon din silang E-rank hunter. Maliit lang na scratch, posibleng ikamamatay na kaagad nila. Muling nagpahayag si Son Ki-hon sa huling pagkakataon kung may gustong mag-volunteer para maging porter ng attack force. Biglang nag-raise ng kamay itong si Jinwoo na gusto niyang sumama. Nagulat ang team leader at mga kasama nito sa mining team kung ano ang nasa isip ni Jinwoo. Isa siyang E-rank hunter, masyado pa daw baka itong si Jinwoo para ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Naisip ni Jinwoo na kahit tagadala lang siya ng mga equipments, first time niyang makita kung paano i-clear ng pinakamalakas na guild, ang A-rank dungeon, at panigurado marami siyang matututunan. Tinanong ni Ki-hon kung ano ang rank ng nag-volunteer. Ito daw ay isang E-rank hunter. Kaya maghanap na lamang ng iba si Ki-hon para gawin niyang porter dahil masyadong mababa ang rank ni Jinwoo. Subalit tinanggap pa rin ito ni Ki-hon at nagpakilala kay Jinwoo na siya ang leader ng attack force. Pumasok na ang attack force sa gate ng dungeon kasama si Jinwoo at na-amaze nga itong si Ki-hon dahil hindi man lang nahirapan si Jinwoo na bitbitin ang malaking bag na puno ng equipments. Napansin ni Jinwoo na masyadong malaki ang gate ngayon kumpara kahapon. Subalit, tugon ni Ki-hon na ayon daw sa Hunter Association na mas mahina naman daw ang energy flowing ng gate ngayon kumpara kahapon. Napansin ni Jinwoo ang line-up ng second attack force ng Hunter Guild na naiba sa lahat, 11 E-rank at 6 B-rank hunter. Subalit bakit nararamdaman pa rin niya ang ominous feeling katulad noong pumasok siya sa raid gate ng White Tiger. Nang nakapasok na sila sa loob, sinabi ng isang babae kay Jinwoo na huwag itong kabahan dahil hindi lang si Ki-hon ang malakas sa kanilang team. Halos silang lahat ay mga outstanding hunter ng Hunter Guild. Napaisip si Ki-hon na ito yung unang task niya as a team leader ng second team ng Hunter Guild. Hindi man siya kasing lakas ni Master Choi Jong-in o ng Vice Master Cha Haien, siya naman ang pinakamalakas sa lahat ng E-rank hunter. Naramdaman ng lahat na mayroong paparating na kalaban at nasaksihan ni Jinwoo kung paano umaksyon ang B-team ng Hunter Guild na kaagad itong naganda kahit hindi ito inuutusan. Nakita ni Ki-hon na ang kalaban na sumalakay pala sa kanila ay mga dungeon jackals. Kaagad nila ipinakita kung gaano kabagsik ang second team ng Hunter Guild, samantalang ang isang mage ay ginamit ang kanyang kapangyarihan na parang si Wanda. Kaagad natapos ang laban at nagtataka itong si Ki-hon kung bakit mayroong jackal sa loob ng E-rank dungeon.
regularly makikita ang Japal sa loob lamang ng C-rank dungeon. Nakita ni Jinwoo na mayroong bakas ng tali ang liig ng mga Jackals, kaya sinabi niyang ang mga Jackals ay isa lamang mga alaga at posibleng mayroong nag-aalaga nito sa loob ng dungeon. Naisip ni Jinwoo na matalino ang kanilang kalaban, pinakawalan muna nila ang mga Jackals upang malaman ang kakayahan ng mga hunter, at marahil ang kanyang kutob ay magkakatotoo na nag-aabang lang ang tunay na kalaban at lalabas na ito mamaya. Nagpakita ang tunay na nagpakawala ng mga Jackals, at laking gulat ni Kihon sa kanyang nakita dahil ang makakalaban nila ay mga High Orcs, at hindi lamang ito nag-iisa kundi napakarami pa. Kaagad nagpakawala ng flying sibat ang High Orcs. Mabilis naman itong nadepensahan ni Kihon gamit ang kanyang shield. Pagkatapos gulat na gulat ito dahil nararamdaman niyang nasa ibang level ang lakas ng mga High Orcs. Nagsimula na ang napakatinding bakbakan sa pagitan ng mga hunter at High Orcs. Gustong unahin ng mga High Orcs ang mga mage, subalit minaiging madepensahan ng front hunter upang hindi makalapit ang mga orcs sa mage hunter. Habang ang isang mage ay nagcast ng flame magic towards High Orcs, subalit masyadong mataas ang resistance nito at muli itong nakabalik para atakihin siya. Ginamit ni Wanda ang kanyang magical power upang i-hold ng 5 seconds ang High Orcs, kaya walang choice ang isang mage kundi gagamitin na niya ang kanyang trump card, magic spell, ang Summoning Creature. Nagtawag ang mage ng dalawang creature at ang bawat isa nito ay kasing lakas ng isang A-rank hunter na siyang kumakalaban ngayon sa mga High Orcs. Subalit ang kapalit naman ito, hindi na siya makakagamit pa ng magic since kino-consume ng dalawang creature ang kanyang mana. Samantalang nagawang makat ng High Orcs ang braso ng isang hunter at kaagad naman itong pinagaling ng kasamahan nilang mage, habang yung isa naman ay pasimpleng hinawakan ng ulo ng hunter. Sinabi ni Kihon na huwag silang papayag na mapapaligiran ng mga High Orcs dahil mas marami ang kalaban, dapat kailangan nilang mag-form ng separate group into 3. Hindi inakala ni Kihon na makakaharap nila ang lampas 20 na bilang ng mga High Orcs at sinabi daw ng Hunter Association na ang dungeon na ito hindi gaano mahirap ayon sa kanilang assessment. Ang High Orcs daw ang pinakamalakas sa lahat ng mga Orcs dahil bawat High Orcs kasing lakas ng isang A-rank hunter. Kaya kung iisipin, lugi talaga sila sa 22 High Orcs laban sa 11 A-rank hunter at 6 B-rank hunter. Samantalang ang isang hunter ay hindi na malayang nasa likod na pala niya ang High Orcs at kaagad pinutol ang braso nito. Mabilis nag-backup ang isang mage at nag-cast ito ng magic spell na makikitang lumabas ang kakaibang ahas na halimaw, pinigilan ng paggalaw ng High Orcs. Lumapit ang isang healer at pinagaling ang naputol nitong braso at makikitang husong nag-grow ang panibagong braso sa pamamagitan lamang ng magic healing power at mukhang tinalo pa yung reverse curse technique sa angas ng healing magic na ito, mga lords. Maya-maya ay makikitang tinalo na ng High Orcs ang sinomon na snake monster kanina at kaagad ditong naghanda ng pag-atake, kaya napapikit na lamang ang healer dahil wala na siyang magagawa pa. Nagulat ang mage nang biglang napatigil ang orc na parang lumulutang ito sa ere at hinahawakan nito ang kanyang lieg. Ginamit pala ni Jinwoo ang kanyang stealth upang magtago at gamit ang Dominator Touch para sakalin ng High Orcs. Nagawang tapusin ni Kihon ang High Orcs since nakalutang ito sa ere, kaya madali lang niya itong naslash gamit ang espada at nakita niyang biglang nag-iba ang laban. Naging madali ang lahat na talunin ng kanyang team ang mga High Orcs. Samantalang si Jinwoo, tahimik na inaatake ang mga High Orcs sa weak spot upang madali itong manghina at nang madali na lamang talunin ng attack force. Ilan sa mga High Orcs na-notice si Jinwoo na gumagamit ng stealth kaya inuna niya itong patayin. Hindi makapaniwala ang isang hunter na nagawa niyang mapapagsak ang isang High Orcs sa isang suntok lamang, kaya nagdadalawang isip siya kung natalo nga ba niya ang High Orcs. Nagpatuloy si Jinwoo na atakihin ang mga High Orcs sa weak spot at inamin niyang ang B-team ng Hunter Guild kasama si Kihon ay mga elite hunter na makukonsider na the nation finest hunter ng bansang Korea. Subalit ang lakas ng bawat High Orc slightly above ng kanilang level. Hindi naman pwedeng manood na lamang siya. Nakita niyang muntikan na mamatay ang babaeng hunter kanina, kaya wala siyang magagawa kundi tulungan ng mga ito. Biglang nag-level up si Jinwoo at hindi ito makapaniwala na nagawa niyang makapag-level up sa pamamagitan lang ng pag-support ng party. Wika ni Jinwoo na pwede naman niyang patayin ang lahat ng orc na nandito para muling makapag-level up.
Subalit binayaran ng Hunter Guild ng malaking halaga ang A-rank dungeon permit kaya hindi na dapat siya mangingialam pa. Tapos na ang laban at nanalo ang attack force ni Kihon. Hindi sila makapaniwala na nagawa nilang matalo ang 22 High Orcs at wala man lang ni isa sa kanilang grupo ang namatay. Samantalang ang isang mage ay napakatalas kung makatitig kay Jinwoo at napasabing akala daw ni Jinwoo na ganun katanga ang kanilang attack force para hindi niya malalaman na gumagamit ito ng camouflage skills. Bilang isang magic caster hunter, alam niyang may tinatagong sikreto ang na-recruit na porter ni Kihon. Napatanong ang healer kay Kihon kung bakit ganun ang nangyari sa orc kanina. Nasakal daw ito habang nasa ere. Tinanong ni Kihon si Gina kung siya ba ang may kagagawan kanina sa orc. Tugon ni Gina, hindi daw yun posible sa kanyang skill set dahil kaya niyang patigilin ang movement ng kalaban sa pamamagitan ng kanyang telekinesis magic. Samantalang ang isang mage na nakakaalam sa kakayahan ng ating bida, nagpaparinig ng salita ay Jinwoo, at nag-comment ito na baka may taong sikretong tumutulong sa kanila. Napagtanto ng mage na hindi muna niya ibubuking si Jinwoo dahil baka mayroon itong rason kung bakit tinatago nito ang kanyang kakayahan. Tinanong si Kihon ng kanyang mga member kung magpapatuloy pa ba sila sa pag-clear ng dungeon. Dahil mukhang napaka-mapanganib kung umabot sila sa pinakadulo. Hindi pa sila malayo sa entrance ng dungeon, ngunit nakaharap na nila kaagad ang mga High Orcs. Ngayong alam na nila na mayroong High Orcs sa loob ng dungeon, napaka-mapanganib kung magpapatuloy pa sila na wala ang kanilang Master at Vice Master. At inimungkahi ng kanilang tank na mag-retreat muna dahil kailangan nila magdagdag ng at least 2 healer at 3 mage. Nakapagdesisyon si Kihon na bumalik na lamang muna. Dahil hindi siya isang tanga para habulin ang regular na pwesto sa pagiging leader ng second team ng kanilang guild. Masaya ang lahat dahil pabalik na sila sa gate ng dungeon, at laking gulat nila nang nakita nilang ang gate ng dungeon ay mayroong barrier, isang high-level magic spell barrier na nakaharang sa gate upang hindi sila makalabas. Sinubukan ng mage na i-dispel ang magic spell barrier at inisip niya na at least ginawa nila ang tamang desisyon na bumalik na lamang ngunit kapag hindi niya mapagtagumpayan na wasakin ang barrier, mapipilitan silang i-clear ang dungeon. Biglang nakaramdam ang lahat ng napakalakas na kapangyarihan sa buong paligid at napagtanto ng mage na kagagawa nito ng boss, kaya nagtulong-tulong ang 3 mage para wasakin ang barrier. Inisip ni Jinwoo na nasa ibang level ang magic energy ng dungeon at hindi ito na-measure ng association sa labas ng gate kaya posibleng ang boss ay may kakayahang itago ang tunay nitong kapangyarihan. Biglang nakaramdam ng cursed magic ang 3 mage kaya hindi na nila kaya pang ipatuloy ang pagwasak ng barrier. Samantalang si Kihon napatulala at hindi makapaniwala sa kanyang nakita dahil nagawa man nilang talunin ang 22 High Orcs kanina. Subalit ngayon lampas 50 High Orcs ang nag-aabang sa kanila. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-follow. It's just business as usual. Time for a count. Too slow. Lightning. Blitz. It's over. This is the end. This is the end. This is the end! You can't avoid it! Tearing through! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. You think I'm going to miss? I'll shred you! I'll end this! I see it all. It's no use! Red Flower Technique Type 1. Falling Plum Blossom. Time for a counterattack.